Kaugnay pa rin sa patuloy ho nating pagtutok sa May 12 elections, nalalapit na ho ito. Ilang araw na lamang mga kababayan. Makakausap po natin ang nagsisilbing Executive Director ng Legal Network for Truthful Election o kilala ho sa tawag na LENTE, si Executive Director Attorney Rona Caritos. Magandang araw ho sa inyo, Attorney. Welcome muli sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis. Po ito kasama natin si Bombo Jai. Attorney. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Bombo Genesis at Bombo Jai. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines muli, Attorney. Kamusta ho yung preparation po ninyo so far? 14 days, ano? Bago po yung halalan, Attorney. Okay naman, ano na lang kami, nasa final 7 days ng last minute trainings sa mga volunteers para ma-ready na sila sa election day monitoring at doon sa FTS na gagawin next week. Attorney, gusto kong pag-usapan ho natin yung tungkol ho dito sa paglobo ho ng bilang ho ng mga pinapadalhan ngayon ng Commission on Elections, ano? Nitong show cause order. Dahil po dito sa Mm. sinasabing vote buying, yung iba pa, indecent campaign speeches, ano? Medyo marami-rami na po ito from Luzon, Visayas hanggang sa bahagi po ng Mindanao. Ano mga observations ho natin dito so far, Attorney? Lalo ho doon sa katotohanan na medyo marami-rami ito compared sa mga nakalipas hong eleksyon, Attorney. Dadagdag ko lang, Bombo Genesis, aside sa vote buying, sinasama rin ni Comelec yung bago nilang binabantayan yan. Actually, hindi naman bago. Mas tinitutukan nila yung tinatawag nating abuse of state resources. Yun na lang, sagutin ko lang yung tanong mo. Ano yan, wini-welcome namin yan. Yung napakaraming show cause order sa mga kandidato sa buong Pilipinas. Kasi matagal na namin yung pinaglalaban sa lente na isa sa talaga, problema ng eleksyon sa atin na yung lack ng accountability o yung impunity na tinatawag natin. Na yung mga kandidato, yung mga supporters nila, dahil pakaramdam nila, ay hindi naman kayo makakasuhan, ganito naman lagi every election. Gagawin lang nila, lalo na yung sa problema natin ng vote buying, abuse of state resources, yung gumagamit ng sasakyan ng gobyerno para sa kampanya. Kunyari, lumulusot lang. Pero ngayong eleksyon, talagang natutuwa kami kasi hindi naman ganyan karami yung show. Kung ikukumpara mo Bobo Genesis doon sa nakikita pa rin talaga natin na actual. Magandang simula na yan dahil pinapakita ng COMELEC na seryoso sila at hindi nila papalagpasin, lalo na yung mga nagtitrending sa social media na mga violations na nire-report sa kanila or sila mismo ang nakakakita. Pero sa experience ho ninyo, attorney, gaano ho ba kahirap na, well, dalhin po ito sa korte kung sakasakali, let's say, mapatunayan ni COMELEC nga na inabuso yung resources ng isang lokal na pamalaan, ginamit yung mga resources para sa pangangampanya, or napatunayan na yung kandidato ay bumili ng boto. So, kapag kadadalhin na po ito sa korte kung sakali, please tell us kung paano po yung magiging proseso or gaano ho ba kahirap na ito po ipatunayan kung sakasakali. Mahirap talaga siya, Bobo Genesis. Kaya yung magandang ginawa ni Comelec, sa totoo lang, dun sa panguna ng Committee on Contrabigay, nagkaroon tayo ng presumption sa vote buying at presumption sa abuse of state resources o yung ASR nga na tinatawag natin. Ano yung presumptions na yan? Yan yung nagiging burden o obligasyon ng inaakusahan na patunayan niya na hindi talaga siya nag-commit o hindi niya ginawa yung vote buying o yung abuse of state resources. Anong example ng presumption? Kunyari sa vote buying, may napakahabang pila sa bahay ng isang kandidato. Tapos sa pilang yan, nabibigay ng pera, ng grocery na may kasama mga campaign paraphernalia. Pag nahuli dyan, nahuli ka ng COMELEC dyan, nahuli ka namimigay, presume na nagko-commit ka ng vote buying. So obligasyon mo at responsibilidad na patunayang hindi yon vote buying. So yung burden nag-shift doon sa inaakusa. Kumpara ng mga nakaraang eleksyon nung wala pang presumption, na COMELEC talaga mismo ang magpapatunay. At yung experience natin dyan, Bombo Genesis, mahirap talaga ang prosecution ng vote buying kasi titingin ka doon sa bawat konteksto, sa bawat sitwasyon. So, mas mahirap siyang patunayan. Sa ASR naman, presumption, pag kunyari ang barangay hall ay ginagawang storage ng campaign paraphernalia na isang kandidato o ng isang tumatakbo, presumed act naman niya ng ASR or abuse of state resources. So again, yung burden in previous elections nasa COMELEC, pero ngayon dahil presumed act siya ng vote buying, ang burden ng pagpapatunay na hindi yan ASR ay lumilipat doon sa akusado. So ngayon nag-evolve rin
yung prosecution natin compared nung 2022 pababang election. Mas mahirap yung prosecution. Ngayon, may panlaban si Comelec kahit papaano sa first level na eto nga, na pinag-i-explain niya yung kandidato at yung mas kandidato yung may burden. Okay. So mas maganda ho pala habang mas maraming video, attorney ano, or video or mga, dokumento na makukuha kasi parang sasabihin na lang ni COMELEC, "Eto nakuhanan ka ng video, you have to explain to us kung, ano 'tong ginagawa or kung Mm. bakit mo ginagawa ito." So parang gano'n na, yung burden of proof ay shifted na doon sa kandidato mismo ano, attorney? Oo. Ano din 'yan, Bombo Genesis kasi siyempre iba ang politika sa Pilipinas. Yung usual na problema pagdating sa pagre-report ng mga ganitong kaso, may iniisip yung mga tao na, "Naku, baka mapahamak ako, ang pamilya ko." Ngayon, i-submit mo lang kahit i-email mo sa Committee on Contrabigay anonymously, kahit hindi ka magpakilala. Magti-trigger na yon basta enough yung ipakita mong ebidensya o i-attach mo ng mga dokumento. Kaya mahalaga sa mga kababayan natin, ito rin, kukunin ko na yung pagkakataon, Bombo Genesis at Bombo Jai, na ipaalala sa mga kababayan natin, okay yung pictures, pero mahirap kasi makakita ng kwento sa picture. Sana lagyan din natin ng mga video para mas madaling makita ni Comelec yung kwento doon sa nirereklamo natin o nire-report na nangyaring vote buying, vote selling, o ito nga sa fair campaigning at anti-discrimination resolution guidelines nila. Parang may series of events. Sige, si, Bombo Jai with your questions, Bombo Jai. Attorney, patuloy na dumarami ang mga election-related incidents sa Pilipinas at kilala ang lente sa pag-promote ng human rights-based approach sa halalan at yung pamamahala. Saan naman po papasok ang lente sa mga serye ng shooting spree, attorney? Well, Babajay, salamat sa tanong. Iyan naman ay mino-monitor namin, lalong-lalo na sa BARM kasi mas talaga tumataas ang insidente ng election-related violence, election-related incidents. So yung ERI na tinatawag natin. Kasi ang pagtingin namin dyan, lalo na sa BARM, ay ito lahat ay nangyayari particularly dun sa darating pa na BARM parliamentary elections kaya October. So minomonitor namin yan, at kung may mamomonitor kami na yung umiinit ang sitwasyon, yan naman ay nire-report namin agad-agad sa COMELEC, lalo na sa kanilang mga local offices. Kasi gusto natin preventive, hindi yung nangyari na saka natin ire-report or ilalagay lang natin sa monitoring report natin. So yan din, parte rin yan ng monitoring namin, lalo na sa BARM, kung meron kaming mga naririnig o natatanggap na report sa mga partners na kunyari may mga armed men na pumasok or biglang dumami sa isang barangay or sa isang lugar, yan fina-flag namin agad, basta ma-validate, ire-report namin sa local COMELEC. Okay. May we know po ba, attorney, kung gaano po ba kahirap na mag-pursue ng legal steps sa mga shooting incident, lalo na sa paghahanap niyo ng mga ebidensya at witness? Mahirap siya kasi katulad nung, actually ito mas mahirap yung problema ng pagbaril o yung pagpatay sa election kasi yan, kung takot na yung mga tao as witness or complainant sa vote buying, vote selling at ASR, mas takot sila dito sa usapin na to. Kasi ito nakita talaga nila na ay may nasaktan, may namatay dahil sa election. So ito yung pinakamahirap. Kaya malaki ang role ng COMELEC, malaki ang role ng ating kapulisan kasi sila talaga dapat yung nagtitake ng lead sa mga ganitong bagay. Dahil realistically, admittedly, wala talagang maglalakas ng loob na magreklamo or maging witness sa mga ganitong insidente. Kaya mahalaga yung investigation na gagawin ng ating kapulisan, ng ating COMELEC, para lang mas magkaroon ng accountability sa mga ganitong insidente. Attorney, maraming salamat again for joining us ano. Hopefully masamahan niyo muli kami, just a few days before po yung, maging halalan, attorney. O naman, Babonzay, this is Bombozay. Basta kayo ay tumawag. Kami ay sasagot sa lente. Thank you so much, attorney. Ingat po kayo, attorney. Ingat din po kayo. Ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections, so kilala po sa tawag ng Lente, si Executive Director Attorney Rona Ann Caritos, mga kabumbukas Nation.